Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. It's 12 o'clock in the afternoon here in the Philippines at dalawang ating topic ngayon, no? Maiinit na topic. Una, pag-usapan natin itong may bagong nahukay na sa compound ng HDJ Sugar Mill na link dito si Henry Teves, di ba? So may bagong nahukay silang mga ebidensya. Yan, alamin natin yan sa balita, okay? Yan ang unang topic natin. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Duterte nagsalita na sa ICC. Okay? Na ipapakulong itong si former President Duterte. Yan, pag-usapan rin natin yan. Pangatlo nating pag-usapan ay itong update tungkol dito kay Henry Pride Teves na may bago na naman siyang isinuko. Yan, alamin natin yan kung ano yan. Okay? Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita natin dito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow at subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, unahin natin itong first topic natin, okay? Na may bagong nahukay sa compound ng HDJ Sugar Mill na dati nang nalink dito sa mga previous na mga balita, na-link dito si Henry Pride Teves, okay? So, basahin natin itong balita na ito. Binalita ito ng DNX News. Newly recovered. The Special Joint Task Force Negros reports the following newly found items. So may bagong mga nakita na naman sa sugar mill, no? Of the search warrant inside a compound of HDG Sugar Mill in Negros Oriental. So according to SJTF spokesman Army Major Pasito Senon, no? Ang nakita sa compound ay ito. Yan ng nasa picture na yan. Yan ang mga nakita. Ano ba ito, no? So inilista ito. There are 9. So merong 1 silencer, 1 soldering iron, assorted documents of the suspect in March 4 Negros Pamplona massacre. So isa dito yung mga dokumento ng isa sa mga suspect na pumatay doon kay Governor Digamo. Okay? So 1 flash drive. Ayan, i-check pa ito ng mga experts kung ano ang nasa loob ng flash drive, no? Pero may nakitang flash drive. Isang rifle cleaning paraphernalia, so panglinis ng baril. Empty slugs of caliber 45, 1 Swiss knife, 1 Tucker corrected spelling used for target papers. Ayan. So, meron dyan. So, lahat na inimension nila kung anong nakita, no? Asserted burned belongings and clothes of identified suspect of March 4 Negros Pamplona massacre. So, ang mabigat dito na nakita nila sa compound ay still merong mga baril at merong mga dokumento ng suspect sa pagpatay, no? Isa sa mga nadakip. Merong identified, merong mga IDs. Ayan, nag-roll yung ating mga pictures. Ayan. So, meron ring mga damit na sinunog, mga dokumento na sinunog dyan sa sugar mill na yan. Okay? So, ano kaya ang masasabi dito kay Henry Pride Teves, no? Na hindi niya inamin ito, di ba? Yung balita natin kahapon, guns are not mine. So, meron siyang interview I think that was sa GMA. So, klaro yung pagka-explain niya tungkol dito, no? This is ito rong sugar mill na ito ay corporation ito. So, ayan, yan ang developments as of now, no? Na may bagong, mabigat ito na bagong ebidensya nila because meron ng mga IDs ng suspect sa nadakip. Hindi natin alam, no? Yan, kung maraming nagtanong, merong magko-comment, planted na naman yan. Meron din nagsasabi, ay kay Henry Teves yan. So yan, pagdidebatehan niya ng korte.
itong si Henry Teves, he will defend ang kanyang attorney ay de-defend sa kanya. Magpapaliwanag yan siya tungkol dyan kung sa kanya ba yan o hindi. Pero ang authorities natin, papatunayan nila na talagang hindi yan planted. Papatunayan yan nila na talagang totoo yan na may nahukay sa loob ng sugar mill. Okay? Sa compound ng sugar mill. Okay? So yan, neutral tayo dito ha. So, update lang ito. Okay? Update lang ito ng mga authorities. So yan na yung unang mag-comment, mag-react kayo guys kung ano ang masasabi nyo tungkol sa issue na yan. Okay? So, move tayo sa ating pangalawang update. Itong tungkol dito kay former President Duterte. Itong si Duterte, no, alam naman natin hot na hot itong ICC na ipakulong itong si former President Duterte dahil raw dito sa sabi ng ICC, itong war on drugs raw ni former President Duterte ay marami raw na biktima dito. Oh, di ba? Yun ang sabi niya. Pero grabe ang reaction ni former President Duterte dito. Okay, basahin natin itong balita ha. Ito ay binalita ng Philippine Star, no? Drugs and criminality just like Davao is a matter of principle for me. I will die for it. If I rot in prison, then so be it. Yan ang sabi ni former President Duterte. Okay? Sabi pa dito, Rudy on ICC probe, they won't catch me. Yan ang sabi niya. So, ang masasabi natin dito, itong si former President Duterte is very consistent, no? Since sa kanyang kampanya, lagi na niyang yang sinasabi niya yan, at hanggang sa naging presidente siya, at hanggang nag-retire siya, natapos yung kanyang termino, ganyan pa rin ang kanyang sinasabi. Very consistent. No? Alam niyo, Mr. President, you are very brave talaga sa mga sinasabi niyo. He's willing to rot in jail for the Filipino people. No? He's willing to die for our country. Grabe yung mga statement ni former President Duterte. No? So, ang tanong dito, papayag ba ang taong bayan na itong ICC ipakulong itong si former President Duterte? Yan ang mahirap dyan. No? Sabi pa nga dito, former President Rodrigo Duterte is not inclined to believe that the International Criminal Court or ICC can catch him in this lifetime. And even if does, he says he could care less if he rots in prison. Yan ang laging sinasabi ni Duterte. Matanda na ako. If I'll rot in jail, okay lang. So, kayong mga audience ko dito, anong masasabi nyo dito? Papayag ba kayo na itong ICC ipapakulong itong si former President Duterte? O ano ang masasabi nyo sa mga statement ni former President Duterte na is willing to rot in jail? Mag-comment, mag-react kayo kung ano ang masasabi nyo sa mga statement ni former President. Okay? React kayo, ano ang analysis nyo dito, babasahin natin yan lahat. Okay? So, pangatlo nating pag-uusapan ay itong ang update ni Henry Pride Teves na naging 18 na ang baril na kanyang isinuko. Okay? So, ito yung balita. Ayan. So, yung kahapon, no? 7 yun. I think 7 or 8 na baril ang sinuko. Ngayon, 18 firearms na. Okay? So, sabi dito sa DNX News, Manila media reports former Negros Oriental Governor Pride Henry Teves Camp had surrendered 18 firearms after his gun license were revoked after the weekend raid on a sugar mill compound that authorities said he owns. So, nung naghukay ang mga authorities sa sugar mill, no, sa HDJ, meron silang nakuha mga baril, so na-revoke yung lisensya ni Henry Pride Teves. So, kaya noong kahapon, yung ating vlog kahapon, may sinauli siyang, I think 7 or 8 na mga baril. Ngayon, naging 18 na firearms ang kanyang isinauli. No? So, ang tanong dito ngayon, no? Ang gobyerno ba, bibigyan ba ng proteksyon itong si Henry Pride Teves? Dahil nasa peligro rin sila ngayon, di ba? Very, very hot yung issue nila. So, bigyan ba siya ng proteksyon ng gobyerno? Yan ang tanong, no? At itong si Congressman Teves,
kung uuwi na ba itong si Congressman Teves. No, na alam naman natin na ayaw pang umuwi ni Congressman Teves dahil rin sa kanyang seguridad. Yan ang sabi niya. Kaya nga itong si Attorney Topacio will serve as his spokesperson sa DOJ kung ano yung mga tanong ng mga authorities sa gobyerno tungkol sa kanya, bakit hindi pa siya umuwi at sasagutin yung mga reklamo, no? So, si Attorney Topacio yung legal counsel niya. So, ayan. So, yan, panibagong update ito kay Henry Pride Teves. Ex-Gov Teves yields 18 firearms. Okay? Anong masasabi nyo dito? Ano ang analysis nyo dito? Kung ito ba ay nakatutulong sa investigasyon, mag-comment, mag-react, mag-analyze kayo sa ating comment section. Babasahin natin yan lahat. Okay? So, guys, help me na i-like at i-share tong video natin at subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita natin dito. Okay? So, i-update ko kayo mamayang around mga 7 p.m. Okay? Dito sa ating hot issues na mga topic ngayon. Okay? So guys, hanggang dito lang itong video na ito. Have a great day. Yes, and God bless sa inyong lahat.